So, trending po ngayon ang isang warehouse na nag-iimbak ng bigas worth kalahating billion pesos lang naman. So, syempre, marami po ang naninisi kay Papshi or kay PBBM sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin simula pa nung nakaraang taon. Nung tumaas ang presyo ng asukal, tumaas ang presyo ng sibuyas, and ngayon bigas. 'Di ba? Lalo pa may mga bansa na binibilhan natin or kung saan doon tayo umaangkat ng bigas na parang ayaw nang magbenta. Ang alam ko po, ang India ayaw nang magbenta ng asukal. Kasi baka nakakaramdam sila, may napipintunan ng mangyera. Kapag may gyera po, abay, sarilinin muna nila ang kanilang produkto. 'Di ba? Kaya sa ibenta nila, kasi pagka nagkaroon nga ng malalang digmaan between China and Anemika na gustong makisausaw sa sigalot ng China at Taiwan, kakampihan ng Anemika ang Taiwan. So maybe yung mentality or yung ganon ng ibang bansa na mga nag-i-export ng kanilang produkto, tabi muna natin kasi pagka, 'di ba, sumiklab yung gyera, wala tayong pagkukunan. Syempre mag-iimbak tayo para sa atin, 'di ba? So pwedeng ganon. Yan nga rin po yung pinang-brainwash sa amin ng palasyo nung ako ay part pa ng Ensaymada Vloggers or ng Team Tubol, na ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nung nakaraang taon, since last year nga po ay member ako ng Team Tubol or mga Malacanang vloggers, ay dahil nga sa gyera ng Ukraina and Ruso. Yung dalawang nagigyera ngayon. Alam niyo na yun, ang Ukraina at Ruso. Hindi ko lang mabanggit, pero baka pwede ko nang banggitin. Ukraine and Russia. 'Di ba? Naglalabanan ang mga 'yan dahil nga po may digmaan, nangangailangan sila ng mga fuel, mga oil, and yeah, ganon. Para sa kanilang mga kagamitang pandigma, ganyan. So, yeah, maybe mahirap din ang pagbebenta ng mga gasolina, so nadadamay ang lahat ng presyo ng bilihin. Pero syempre, unti-unting naliwanagan ng aking EC fund na hindi yung pagmahal ng bilihin sa Pilipinas hindi dahil sa digmaan dun sa ibang lugar, kundi sa mga hoarders at smugglers. At eto nga po, nakabisto sila ng nagho-hoard. Alalahanin nyo si Papshi, kahit pinuna dati ni Senadora Cynthia Villar, na ba't mag-i-import ng bigas ang NFA? Ang buffer stock ng NFA or National Food Authority, ang buffer stock nila ng bigas ay dapat manggaling sa local farmers. Kailangan lahat ng mga nagtatanim ng palay at umaani ng palay at magbebenta ng bigas, dapat, 'di ba, mabili ng ordinaryong mamamayan, lalong-lalo na ng pamahalaan, which is the Department of Agriculture and the NFA. Ba't kayo mag-i-import? But sabi kasi 2 days na lang yung buffer stock ng NFA Kung tutuusin, sino ba ang bumibili ng NFA na bigas? Ay, ang bantot naman ng NFA ng bigas, ang tigas pa sa lalamunan. Sabi ko nga sa inyo, nung ako'y napabarkada sa mga maaarte kong friendship na akla, ayoko nang kumain ng bigas ng kanin na kumakarhat sa lalamunan, mga ate at kuya. Gusto ko malambot, mabango, jasmine, dinurado, mga ganun, no? Yan. Japanese rice kung gusto nyo pa, brown rice para healthy. So, nakasanayan kong bumili ng mga mahal na bigas dahil hindi naman ako maraming kumain ng kanin. So, since ako lang ako lang naman mag-isa, kahit bumili ako ng 80 or 100 pesos per kilo na bigas, 1 cup of rice okay sa akin, hindi ko iindahin kahit mahal. Nagdadayat-dayatan ng prinsesa, and gusto ko ring maranasan mga kain ng masawap, mga ate at kuya. At sa kanin man lang, di ba? Hindi naman ako more into karne na. Gulay-gulay ako, tas ang kanin ko pa hindi masarap. Pero kumusta naman ang mga pamilyang Pilipino na minimum wage earners, also madami silang mga anak or miyembro ng pamilya na kumukonsumo sila ng napakarami, lalo sa bigas na staple po natin, 'di ba? Part ng ating staple, it's a staple food ang bigas or kanin. Hindi pwedeng wala ang kanin. Hindi natin napapatabang ang lasa ng ulam kung walang kanin. Hindi tayo nakakaramdam ng satisfaction kung walang kanin. Feeling natin nangangatog ang ating tuhod kapag walang kanin. So, eto na nga. Sabi ni Papshi, 2 days na lang kasi ang buffer stock ng NFA Pang 2 days na lang yung nakaimbak namin. So, kailangan na natin mag-import. So, kulang daw. Ano pa yung mga biniblame ni Papshi? Kaya ang dami pong nagsasabi na mag-resign ka na as DA Secretary.
Papshi, hindi mo na masapa ang responsibilidad. Pangitang-pangita na palpacation. Si Papshi, as Department of Agriculture Secretary, Pangulo ka na nga ng Pilipinas, sinagpang mo pa yung pagiging DA Secretary. So dati, nung ako'y bulag pa ring vloggers, no? Part pa ako ng mga Ensaymada vloggers and Team Tubol and Malacanang vloggers, iisa lang naman yan. Lahat ng mga puring-puri si Papshi, di ba? Nung ako'y part pa niyan, puring-puri ko din siya syempre. Bulag din ako nung araw, mga ate at kuya. Salamat na lang talaga na pahiwalay ako sa mga, kasi mali rin naman na ini-ignore mo na yung mga nakikita mong kakaiba. Marami na akong nakitang kakaiba when I was, di ba, visiting Malacanang, joining other vloggers or promoting PBBM. Napansin ko na marami talagang red flags, maraming mali, maraming kakaiba, maraming kainutilan, maraming anomalya. So, puring-puri din ako noon. Kahit na marami na ako nahahalata na, sabi ko, ang sipag talaga ng ating Papshi, di ba? Biro mo, Pangulo na nga ng Pilipinas, ang dami niyang responsibilidad, kailangan pa niyang umalis-alis ng bansa. Wala na itong pahinga, pagoda Philippines na ang ating Papshi. Tapos sinagpang pa niya ang ginrab pa niya yung responsibility na maging Secretary of Department of Agriculture. Ganun, sabi ko, ganun talaga ka very hardworking ang ating Papshi. Ganun ang aking perspective, mga ate at kuya. Ganun ang pananaw ko, di ba? Being one of the Tubol vloggers or Malacanang vloggers or Ensaymada vloggers. Ngayon, nakikita ko na, ayan, nagmamahalan. Hindi na pala yung giyera sa Ukraina at Russia ang dahilan nito, kundi ang mga inutil. Kaya nandun sa ating survey. And where is that survey nga? Ayan, 'di ba? Sa pagmahal ng mga bilihin sa Pilipinas, sino ang salarin? Hoarders, smugglers, inutil na mga government officials, or all of the above? So, nag-agree kayo sa ating survey at majority sa inyo ang nagsasabi, 61% nga po, nakasalanan nila itong lahat. So, huwag sisihin ng katulad ni Jam Magno na kiss-ass na ngayon sa gobyerno. Huwag nilang sisihin ang ibang mga Pilipino, kahit mga pinklawan pa na nagsasabing mag-resign ka, Papshi. Not necessarily mag-resign ka bilang Pangulo, PBBM. Pwede rin naman kung meron kang kaunting kahihiyan. Kung di mag-resign ka as DA Secretary, hindi niya mapakawalan kasi sabi niya, wala kasi nakakaalam ng science of agriculture, di ba? Ang siyensya at ang teknolohiya ng ganito at ang elaborate plan and whatnot ng agrikultura, parang siya ang nakakaalam kasi galing norte nga si Papshi, di ba? Agricultural province ang norte, lalo yung Ilocos Norte, Ilocos region. Eto nga po, so malala nga po ang balita, trending kasi nga po, lahat naman talaga, no, either mapag-usapan or hindi, parang nasa isip lagi ng tao at bukang bibig na rin ang bigas. Anong isasain ko mamaya? Bumili ka ng bigas. Lagi nababanggit ang bigas or kanin sa araw-araw nating pamumuhay. So, eto, naka-discover sila at hindi ko alam kung sincere ang kanilang ganap-ganap na ito. Together with Sir Erwin Tulfo, no? Ay, tingnan nyo naman ang bigas, mga ate at kuya. Kalahating bilyon yan. Hindi po maliit na figure ang kalahating bilyon. 500 million lang naman na halaga ng bigas. Magkano ang bigas na nabibili or binibili natin? Pagpalagay mo 60 pesos ngayon, 60 to 70 ang isang kilo. Ay, ilang kilo yan? Gusto ko nga gumamit ng calculator para makakain ng oras. Ito nga po ang post ni Sir Erwin Tulfo. Breaking news, wala pong shortage ng bigas sa bansa. Again, galing mismo sa post ni Sir Erwin Tulfo. O sabihin natin galing sa kanyang mismong bibig. Papshi, makinig ka. Wala pong shortage ng bigas sa bansa. Walang kakulangan. Ano mga pautot ni Papshi? Bumagyo kasi may climate change. Diba bumagyo daw kaya may shortage ng bigas? Kaya tara na, mag-import na tayo. Kinakabahan ako. Sabi ni Papshi, diba? Very elite, no? Very pabebe. Papshi, paano ba ito? Kinontra ka ni Sir Erwin Tulfo. Ewan ko, kasi kaya po siguro kailangan na nilang umaksyon din. Dahil baka uminit na ang ulo ng taong bayan hindi katulad ng, sabi ko nga kanina, hindi katulad ng sibuyas na pwede pa nating wag munang gamitin. May iba pang spices na magagamit. Pwedeng bawang na lang muna. Or kaya dahon ng sibuyas, spring onions, di ba? Or maybe mag-magic
Hindi ako endorser niyan. Mga ano, mga you know, seasoning mix. Oh, magtiyaga ka niyan. Pwede kasi ang sibuyas hindi mo gamitin for a week, for a month. 'Di ba? Tiis muna na hindi caramelized ang or walang lasa ng sibuyas ang ulam mo. Pero ang bigas hindi pwedeng ano, hindi ka pwedeng magtiis at yun nga ang ina-advise ng I think taga-DA yung isang nagsalitang yun or DTI, Department of Trade and Industry po yata nagsabi na ay kung may shortage tayo sa bigas at wala pa naman hindi pa naman na dumadating yung i-import ng ating pamahalaan, magtiyaga muna tayo sa kamote at saka sa mais. Bakit mura ang mais? Bumili ako ng mais nung isang araw, oh. Apat na pirasong mais, 100 pesos. So, isang busil ng mais, busil talaga, isang pirasong mais na gano'n, ang kakainin ko sa agahan, and then sa tanghali and hapunan, tigi-isa, and then may matitira pa kinabukasan, 100 pesos pa rin mga ate at kuya. Kamote, kumusta ang atmosphere ng flat ko pag kamote ang kinakain ko? Well, good luck sa amoy, di ba? Mag-jojo totals tayo na mag-jojo totals. Pero healthy alternative po ang kamote. Magandang source ng ng carbs. Kasi hindi lang naman carbs ang makukuha natin diyan. Maybe may mga earth minerals ba? May mga vitamins and minerals din diyan. Di ba? May mga potassium, magnesium or kung ano pang mga minerals ang makukuha sa kamote. So mas healthy nga 'yan. Problema nyo, iba ang gusto ng Pinoy, kanin. Oh. Yun ang gusto, yun ang pangontra, yun ang partner ng ulam, hindi kamote, hindi mais. Mais ipa-partner mo sa tuyo. Mais ipa-partner mo sa galunggong. O kamote, punyeta. Mapapamura ka. So ito nga pong problema sa bigas. Dahil nga araw-araw pinag-uusapan at umiinit ang ulo ng taong bayan sa mahal na bilihin, pwede talagang maputukan si Papshi. So ginawa na siguro ng paraan na siguro may atakihin mo ng mga hoarders, ganun, di ba? O, para masabi na may ginagawa naman ang gobyerno or at least ang mga nakaupo or mga opisyales ng gobyerno. Wala pong shortage ng bigas sa bansa. So bakit ka mag-i-import, Papshi? Anong meron sa importation at gustong-gusto mo mag-import? Nasa mga bodega lang nakaimbak sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija at iba pang lugar sa Luzon. Ang tanong, yan pa lang ay ano pa lang ha? Luzon area pa lang yan. What about yung Visayan region? For sure may mga hoarders din dyan. What about in Mindanao? Ito ang nadiskubre ni House Speaker Kinembot Latik sa isang surprise inspection sa ilang bodega sa Bulacan kanina. Bulacan pa lang ang pinuntahan, kalahating milyon na. Hindi pa napupuntahan ng ibang lugar. Yung rice granary ng Pilipinas, ito bang rice granary, Nueva Ecija? Maraming bigas dyan eh. Iba pang lugar sa Luzon, even Southern Luzon, may mga bigas. Kahit Kabikulan, may bigas, di ba? May mga palayan. Malaki ang Luzon eh. Biggest island in the Philippines is Luzon. Ang pinuntahan nila, Bulacan pa lang, kalahating bilyon na ang na-discover nila. Yan nga pong nasa picture. Or nasa mga pictures. So ilang bilyon pa ng bigas ang tinatago ng mga sindikatong hoarders. At sino ang kasabwat? Kasi sindikato yan, may mga kasabwat yan. May kasabwat yan sa mga nakaupo. May mga protectors yan, 'di ba? Kahit siguro kapulisan, lokal na pulis, wag mong i-raid ang eto ang lagay. Ay pangitang-pangita, may malaki kang building dyan may malaki kang bodega. Sabihin ng pulis, anong tinda mo dyan? O kaya kahit ng mga lokal na officials, mayors, councilors, even governors, diba? Ano paninda, anong iniimbak mo dyan? But may malaki kang warehouse. Ano ang dinideclare mo sa business permit? So kung di ka maglalagay, tatargetin ka. Lalo pa yung iba na nanarget ng kunwari para sa bayan, pero para sa bulsa. Parang ganun, no? Ayan. Ito ang nadiskubre nila, artificial o sadya ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado dahil nakatago sa bodega ang mga bigas kaya nagmamahal. Ilabas na nila ang kanilang mga stock at huwag nang antayin ang Pangulo pa ang mag-utos sa kanila. Nakakagimbal ba? Itong statement ni House Speaker Martin Romualdez, kagimbal-gimbal ba ito sa mga hoarders? Sa mga sindikato?
Yung mga hoarders, minsan sila rin yung smugglers. Kaya nga nila iniimbak. Kung kulang ang source ng mga ani ng farmers sa Pilipinas, bibili sila abroad para marami silang nakaimbak. Para kapag nagmahal ang presyo, pwede na nilang pabahain. Walang choice ang tao, bibili at bibili. Walang choice ang mga tindahan sa palengke at sa kung saan-saan man, even yung mga supermarkets, kundi bumili kasi in demand. O diba? The law of supply and demand. Kapag ang demand ay mataas at kulang ang supply, magmamahal ang presyo. O, kapag nagmahal ang presyo, sino makikinabang? Ay di yung nagtitinda or ang magbebenta. Ilang sakong bigas lang naman? 202,000 na sako ng bigas. Sipin nyo kung ang isang pamilya ay nagkukonsumo ng isang sako, estimation lang, isang sako ng bigas within a month. So, 200,000, 2 families ang pwedeng masuplayan ng nakaimbak na bigas sa Nueva Ecija, sa Bulacan alone. Oh, ilang miyembro ang meron ng isang pamilya o yung basic unit ng ating lipunan? Pagpalagay mo 4 o 5, 2 magulang, 2 o 3 anak. Minsan kasama pa lolo, lola, minsan tiyuhin nandun din. Alam niyo naman ang pamilya sa Pilipinas, nuclear and extended. Oh, nagkakahalaga ng 500 million. Oh. Ano ang sabi dito ano ang kanyang sinabi dito ni Sir Martin? Eto nga po, video yan pero wag na nating i-play. Pero ang sabi niya, huwag sobrang gahaman. Parang napakamaamo. Huwag sobrang gahaman. Binisita ni Kemi Latik, umapila si Romualdez sa mga importer or umaangkat, distributors or tagapamudmud dealers ng bigas na ilabas ang kanilang stock para dumami ang supply ng bigas sa merkado para bumaba ang presyo. What umaapila ka, nananawagan, nagmamakaawa, wag namang sobrang gahaman. I-moderate nga daw, 'di ba? Yung i-moderate natin ang ating greed. Actually, ang dapat na statement po ng mga nakaupo dapat ngayon sa gobyerno or sa pamahalaan ay alisin nyo ang inyong pagiging sakim. Ganon, alisin, hindi bawasan, hindi i-minimize, alisin nyo ang inyong pagiging sakim. At ito ay hindi warning, wala nang warning. May batas tayo. Eto nga po yan. Ay bakit ang lambot ang lamya? 'Di ba? O ayan, Sorry. Republic Act 10845, ito po yung economic sabotage. Hindi ko lang ma-drag ng maayos mga ate at kuya. Dali sug ko ba? This is from Lawfield Project. Okay. Ano ba ang Republic Act number 10845? Ito ay batas na nagdideklara ng large-scale agricultural smuggling as economic sabotage. Kapag malakihan na pang-i-smuggle, prescribing penalties therefore and for other purposes, ito po ay may kaparusahan. Iko-consider ito as economic sabotage. Sinasabotahin na nila ang ating ekonomiya, ang pamumuhay ng mga Pilipino, 'di ba, ang ating mga pangangailangan kasi nga po nag-i-smuggle, illegal na nag-i-import. Ano ang parusa? Asan ang parusa? Nasa section 4 po kasi. Ito. Yan. Ano ang penalties? Habang buhay na pagkakakulong. At bukod sa habang buhay na pagkakakulong, dodoblehin ang babayaran. Fine of twice the fair value of the smuggled goods. Goods ba? Or smuggled agricultural products. Ano ba yung mga products na yan? Yan yung mga, 'di ba? Bigas, asukal, sibuyas, karne, kung ano-ano pang binibili, produktong agrikultura. Kung halimbawa ikaw ay halimbawa sa hoarding na lang muna, halagang 500 million or kalahating bilyon, ano ang parusa sa guilty of economic sabotage? Ay ang sabi dyan, twice the fair value of
fine of twice the fair value. 1 bilyon, dodoblehin yun, yung halaga. Also, isasama po niyo pa dyan yung pangkalahatang halaga ng buwis, aggregate amount of taxes, aggregate pangkalahatan. Syempre may buwis dapat yun, di ba? May tarif. Duties and other charges na iniwasan dahil nga kaya nga po magsasmuggle or mag-aangkat. Syempre yung mga inimbak na bigas na yon, hindi lang galing sa local farmers, meron dun galing abroad. Ano pa yung mga iniwasang charges? Baka yung bayad sa customs, kung ano-ano pang babayaran, 'di ba? Ay dodoblehin 'yon or maybe isasama sa dobleng halaga nung inismuggle na produkto. Kaya si Jam Magno, pag-usapan natin siya mamaya, at yun nga po, kung todo promote siya na, ayun, may magandang ginagawa, yung pinsan ni Papshi, kasama si Sir Erwin, and also maghi-hearing, po-propose daw ng bill, na magiging batas yung bill, di ba? Magpo-propose ng bill ang lower house or kahit yung buong kongreso kasama ang Senado para maparusahan ang mga hoarders at smugglers. Ay ano ang tawag dito sa batas na ito? Implementation na lang naman ang kulang. Miss Jam Magno, mamaya kita batikusin. Or kung hindi man, at least nabanggit ko ngayon. Or maybe sa susunod nating live, bigwasan natin ang mga bulagers at ensaymada bulagers, mga sip-sip sa Malacanang. Ano ito? Republic Act 10845. Yan ay dating House Bill or Senate Bill na pinirmahan ng presidente. Kailan pinirmahan? July 27th, 2015. Panahon paningoy-ngoy, may batas na laban sa mga smugglers. Tapos hindi ini-implement. Ang lala ng parusa. Walang takot. Tuloy pa rin sa hoarding, sa smuggling. Tuloy pa rin sa paninindikato sa usaping bigas o sa lahat ng mga produktong agriculture. May batas pero hindi natatakot. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, takot ang mga loko-loko eh. Tama ba? Kahit oligarchs, kahit yung mga billionaires, takot kay Tatay Digong. Sa ngayon ba, takot ang mga loko-lokong sindikato kay PBBM? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.